The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga marker na tinatawag na peephole o silipan or minsan tinatawag na telescopic marker. Paano nga ba hanapin ang kayamanan sa ganitong marker? Bago natin yan tatalakayin, ako'y mag-shoutout muna. Alright, shoutout tayo kina Glenn Mario Peps Gilmar, Cirilo Jaom, Christian Lozada, shoutout din kay LJB Misor, Jiswin Jade Salinda, Leslie Ayo, kay Boy Tilaw, Pango Sylvester, Aldrin Jacinto, shoutout din kay Tomasito Gaasi, Hyacinto Fimia, Danny Flores, Ali Mango King, Joel Ferrer, Yore Dinsorino, kay Tating Nalimansalay, and lastly shout out kina Kenneth Miguel Sr., John Michael Samurai, J. Lord Raful at kay Edgar Lagarto. At sa mga nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tinatawag na peephole or telescopic marker. Okay, tinatawag natin ito na telescopic kasi para siyang teleskopyo. Pag sinilip mo ito ay tagos yung butas at meron itong tatamaan na isang parte ng lupa doon sa unahan na medyo may distansya. Kaya atin na tingnan ang isa pang picture nito. Ito yan ang picture na okay, ito yung sa likod ng bato. Kung doon kasi silip ay ito yung makikita mo. Para nga siyang teleskopyo. At kung ano man ang tatamaan dyan para makakuha kayo ng treasures. Okay, example ay halimbawa dito meron kayong nakita dyan na tinamaan sentrong-sentro. Ito kasi ay para siyang sight na rin ng teleskopyo na sniper, nagaganyan yan. Kung saan tatama itong crosshair, tingnan nyo kung merong bato. At kapag merong bato sa unahan na tinamaan yan ng gitna, katulad nito, ito ayan, nakita niyo ba yan mga katiyats? Meron siyang tinamaan na isang grupo ng mga bato. Okay, ito yan na grupo na bato. At dahil sa medyo marami yan, hanapin nyo ang gitna niyan. Okay, kung lagyan natin yan ng crosshair or sight. Okay, so ang ibig sabihin, ang pinupuntirya nito ay ang gitna. Ang grupo ng mga bato na yan na nasa gitna. Example, ang mga bato na yan ay sabihin natin na tatlong tendency yan. Pwedeng kwadrado ang grupo ng mga bato, i-x nyo lang yan at makukuha nyo ang gitna. Ngayon kung ang grupo ng bato ay triangular, ganyan, so i-connect lang yan, kunin din ang gitna. At kung ang grupo ng bato ay circular, okay, nakaganyan ang posisyon ng mga bato, parang circle. So ganun pa rin, treasure in the center. So dito pa rin. Kaya kung ano man tinatamaan ng inyong mga telescopic marker or peephole, peep kasi sinisilip, okay, ay yun ang inyong, kung ano mang tinamaan ito, katulad nito, merong tinamaan na grupo ng mga bato sa unahan, ayan ang inyong target at huhukain. Napakaganda ng telescopic marker kasi guide na siya, automatic na siya mismo ang pointer. Okay, kung i-drawing natin to ng side view, itong ating example ay ganito yan. Ito yung bato,
And then narito yung butas. Yan. At medyo malaki sa sa sisilipan. Mas malaki dito ang butas, ito na portion. Kumpara dito, maliit yan kasi yan ang pinaka pointer. Okay, kaya dito kasi silip ito at dito tatagos ang yung paningin na makikita mo mayroong grupo ng bato na tatamaan yan. At yung grupo na bato na yan, ayan ang kinalalagyan ng item. Okay, at kung hindi tayo sure kung giveaway or big deposit, basta't ang aking advice lang ay 2 meters test dig, and then kapag positive, ipagpatuloy niyo hanggang 7 meters lang. Okay, kasi sa kanyang mga lalim makukuha ang mga giveaways. At bakit ayaw natin ng big deposit? Kasi ang big deposit ay talagang malalim kasi sinadya pagbaon ng isang batalyon na sundalong Hapon. Kaya ang mga big deposit ay secured na yan na treasures na tanging isang batalyon din ang maghukay niyan kapag i-retrieve. Pero sa panahon ngayon, meron ng heavy equipment, mayayaman lang din ang pwedeng makapag-retrieve niyan. Kaya pabayaan nyo na yung mga big deposit na yun. Okay, so paano naman natin malaman kung alin sa butas ang entrance ng peephole o saan tayo sisilip na butas? Example ito. Yan. And then merong butas kayong nakita na tagusan, ganyan. Saan ba tayo sisilip niyan para tatama ng sakto? Okay, tingnan nyo ang inclination ng kapag ganyan, maguluhan talaga tayo kapag ganito na level na level ang kanyang butas. Ngayon, ang tanging palatandaan lang dyan na dyan kasi silip kasi medyo malaki itong butas dito at nagaganyan yan. So dito tayo silip at ang maliit na butas doon ang tatagos. Ngayon, isang palatandaan kung hindi malaki ang isang butas, parehong laki lang ang butas, ang palatandaan lang dyan kung saan kayo sisilip ay naka-incline ito, naka-incline konti. So parehong laki ang butas. Ngayon, of course, kung dito mo yan sisilipin, ay doon yan tatama sa itaas. So hindi siya tatama sa lupa, kundi sa mga kahoy. Maliban na lamang kung merong burol or hill sa unahan, and then tumama yan doon sa tuktok ng hill, sa tuktok ng burol. So kung tumama siya dito sa tuktok ng burol, ang paningin, pagsilip mo dyan, ibig sabihin na sa tuktok ng burol. Ngayon, kung walang burol or walang maliit na mountain, ang peephole na ito or telescopic ay dito sa kabila ang silipan at dito tatagos ang silip. At automatic na itong direksyon na ito ay tatama sa lupa. Kaya kung anumang alin man na parte ng lupa ang tamaan yan, yan ang inyong hukayin kahit walang bato. Okay, kasi minsan tinanggal ng mga Hapon yung mga bato, minsan lang na merong bato na tatamaan. Okay, kaya malinis tong lugar na ito, kaya test dig nyo lang kung saan tatama yung inyong mga paningin. Okay, so halimbawa ikaw tong sumilip, so diretsong diretso yan dyan. Saan tatama, dyan ang ating hukay. At meron ding mga peepholes na hindi paningin ang ginagamit, kundi itong angle ng sunlight. So kagaya nito, yan ay alas 11. Okay, nasa alas 11 yan, kasi kung lagyan natin yan ng relo, ito yung alas 12, ito yung alas 11.
alas 10, alas 9, alas 3, alas 2, alauna. So ang baba nito alas 6, alas 7, alas 8, alas 4, alas 5. Okay, yung mga orasan na yan, ayan yung mga angle. Kaya kung anong oras nila ibinaon, yun ang tandaan nila na hukayin nila gamit ang peephole kung saan tatama yung sunlight. So sabihin natin na alas 9 amigdat alas 10 ng umaga. So ang alas 10 ay narito. Kaya ang angle ng sunlight na papasok sa butas ay ito yan na angle. Tingnan nyo ito mga katiyats. Ito, dito siya lalabas. Ayan, medyo tabingi kunti. Yan. Okay, yan ang alas 10. Kaya kung saan tatama yung sunlight, halimbawa dito sa alas 10, so ibig sabihin ay diyan ang hukay at lalakihan lang nila kunti yan para siguradong matamaan. Ngayon, ang tanging nakakaalam lang na alas 10 ay ang mga nagbaon yan. Kaya minsan kahit peephole yan, pagsilip natin hukay tayo, ay wala tayong nakuha kasi merong mga peephole na sunlight ang ginagamit. Katulad na lamang kapag alas 2 ng hapon, ay dito naman sila sa kabila. Ito. So dito ang alas 2 ay dito tatama. Alas 3 hindi na pwede kasi ang alas 3 level na yan sa horizon. So ang mga angle na ginagamit diyan ay alas 2, alauna, alas 11, alas 10. Hindi naman pwedeng alas 12 kasi tapat na tapat. Ang butas ay nasa gilid, hindi yan tatamaan ng sunlight. Ang alas 12 ay ginagamit diyan sa mga kuweba. Yung ganito, i-drawing ko mga katiyats. Halimbawa, yan ay kuweba. Ito ang ibabaw ng kuweba. Kulayan natin ng green para medyo maiba. Di ba nakapasok kayo ng kuweba na merong butas sa ibabaw? Halimbawa, pumasok kayo dito. Ito yung daanan ng kuweba. Okay, at merong hollow, parang katedral sa loob ng kuweba, ganyan. And pagtingin nyo sa itaas, ito ay merong butas dyan. So merong butas at pumasok yung sunlight. Kulayan natin ng dilaw. Pumasok yung sunlight dyan ng alas 12. Nakikita nyo merong sinag ng araw sa loob ng kuweba. Kapag mga kuweba, karamihan ay alas 12. Kaya kung may makuha kayong o makita kayong butas sa ibabaw ng kuweba sa kisame, and then may lumulusot na mga sinag ng araw, meron nang nagkakuha ng ganito. Sa kapanahonan ng father ko, meron siyang ikwinento sa akin na ganyan. Kaya share ko rin sa inyo ang ganyang butas sa kisame ng kuweba. Okay, at pwede rin dyan alauna at alas 11. Kasi kunting angle din yan, alas 11 ay dito yan. So pwedeng alauna din. So yan lang ang pagpipilian ng mga angle sa loob ng kuweba. Kasi hindi na pwede dyan ang alas 2 at alas 3. Kasi kung alas 2 nandito na, sobrang layo na sa tapat ng butas. Okay, kaya 11 at 1 lang yan. Karamihan ay nasa alas 12. Pero ang mga wise na hapon ay nilalagay sa alas 11 at alauna para hindi natin matumbok. Okay, kasi kung gamitin natin ng common sense, nasa alas 12 talaga yan. Tapat na tapat sa butas. At kung saan tatama yung ilaw ng araw ay doon ang ating digging spot. Okay, so yan lang ang aking maibahagi sa inyo mga katiyats tungkol sa peephole or itong tinatawag natin na
telescopic marker. Again, merong mga telescopic na pinapadala sa akin na true and true hole, pero ganito lang kanipis. Yan lang, nagaganyan, manipis masyado. Ngayon, kung manipis yan, ay pwedeng nabutas lang yan ng nature. Okay, kaya tingnan nyo kung merong tool mark. Kapag merong tool mark, gawa yan ng tao. Pero kapag ganito, itong example natin, napakakapal niya na bato, makapal siya na bato at meron siyang butas. Kaya hindi yan nabubutas ng nature, yan ay sinadya na binutas para gawing teleskopyo. Kagaya nito, malalim yan. Kaya teleskopyo ang kanyang itsura. Okay mga katiyot, so dapat mapagmasid tayo at dapat alamin natin ang mga man-made na butas at hindi man-made. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panunood, pag-subscribe at pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli, may the fortune be with you mga katiyats. Paalam!